Ayon dito sa lumalabas na mga reports ngayon dito kay Snow, pati na doon sa iba pang mga PBA insiders, may posibilidad daw na baka itong Terra Firma Jeep ay ibebenta na. Kaya sila na mamimigay ng mga maraming players pati ng mga draft picks. So kung totoo nga mabebenta na itong Terra Firma, malaki siguro ang tsansa na yung draft pick niya ay mapunta dito sa San Miguel. Dahil nangangailangan sila ngayon ng mga players na maidadagdag para bumata yung kanilang lineup at mapalakas ito. So yan ang pinag-aaralang mabuti ngayon, di umano ng management ng SMC. Sa tingin ko hindi kung matitrade yung draft pick na Terra Firma sa SMB yan mapupunta kasi yung itong previous draft pick napunta sa Barangay Ginebra, nakuha nga nila si RJ Abarientos. So malamang dito sa panig ng Terra Firma ngayon, ibibigay yan dito sa San Miguel. Dahil baka ang San Miguel gamitin yung draft pick ng Terra Firma para kunin ang 6'10 na si Quentin Milora Brown na posible na mag-apply sa draft sa susunod na season ng liga. Kaya sa tingin ko ganyan ang mangyayari kung totoo nga na ibebenta Terra Firma. Pero sabi nga ng mga fans, kahit ibenta ang Terra Firma o hindi, ganyan pa rin naman talaga ang gagawin nila. Ipamimigay yung kanilang mga draft pick dito sa SMC. So wala nang bago doon sa mangyayari na yan. Ang tanong na lamang kung sino ang ipapalit dito ng SMB. Dahil sa ngayon syempre itong San Miguel Beer, alam natin na nagre-relyan kay Junmar Fajardo. Pero eventually kinakailangan nila magpalit ng mga batang players para may maibigay na magandang suporta dito kay Junmar. Doon sa mga nabanggit na players katulad ng nasabi natin kahapon, posible na si Chris Ross ang i-trade dahil matanda na o baka peretiro na yan, o kaya naman to si Simon Enciso, si Jeron Teng. Yan ang mga posibleng i-trade o di kaya si Mawala Tautua. Sa ngayon, dahil ang San Miguel nakuha to si Andreas Cahilig at si Wami Tiongson, baka bibigyan pa yan ng chance para mag-adjust muna, pero asahan natin na kukunin nila yung pick ng Terra Firma. Ang balita natin ngayon ayon dito sa playback live ni Snow Badwa, ito raw TNT Tropang Giga ay ino-offer itong si Mikey Williams dito sa Converge Fiber Xers kapalit na itong si Alex Stockton. Ang initial reports daw na lumalabas mukhang medyo malabo daw natanggapin ito nitong Converge Fiber Xers dahil ang hinihingi daw dati ng TNT Tropang Giga, I think kung natatandaan ko nung nireport ito dati ay big man daw. Pero ngayon mukhang nagbago ng isip itong TNT Tropang Giga at ang gusto na nila ay si Alex Stockton. Pero malabo nga na pagbigyan iyan ng Converge dahil syempre bata pa tong si Alex Stockton. At mas maganda ang nilalaro ngayon kaysa nung mga dati pang panahon. At syempre ang laki na ng improvement ni Stockton. Dati defensive player yan. Ngayon offense-defense na. At bakit mo nga naman magpapalit si Stockton dito kay Mikey Williams? Gayong alam natin na maraming issues dito kay Mikey at matanda na rin ito. At 18 months na hindi naglalaro ng basketball. So malamang iba ang ibibigay ng Converge Fiber Xers if ever matuloy ang deal na ito. Ngayon, ang pwedeng ibigay siguro ng Converge dyan, big man. Baka itong si Ben Phillips na balita ay gustong makuha ng maraming mga teams ngayon. O kaya naman itong si Ronan Santos o kung Jason Credo, maraming pwedeng ibigay na big man. Itong Converge, pati na si Jeyo Ambohot. So baka in the end yan ang makuha ng TNT at hindi itong si Alex Stockton. Ang tanong na lamang ngayon ay kung ito kayang San Miguel at itong Barangay Ginebra ay gagawa ng counter offer dito sa binigay ng TNT. Dahil syempre, alam natin na kahit hindi man si Alex Stockton ang makuha, kung big man ang makuha nila sa Converge, malaking bagay yan at lalakas ng tropa. At yan ang ayaw ng SMC. So abangan natin kung ano ang gagawing counter offer dito ng SMC. Ano nga ba ang tsansa na itong si Ben Adamos ay i-trade ng Barangay Ginebra dito sa Meralco Bolts? Ang balita kasi, itong Meralco Bolts ngayon ay para naghahanap ng mga additional big man na magagamit dahil kung pinapanood ninyo yung mga laro ng Meralco dito, ay ang dami nilang kulang ng mga players. Ito si Brandon Bates ay nagkaroon ng injury at ito si Norbert Torres meron din. Pati nga yung import nila nagkaroon ng injury dito sa huling game kagabi dito sa Rain or Shine. Kaya all Filipino yung naging laban ng ROS at itong Meralco. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang Meralco daw ngayon ay naghahanap ng big man at ang tinitignan nila itong si Ben Adamos ng Ginebra dahil hindi naman ginagamit ni Coach Tim Cone. Sa ngayon kasi, dahil darating na si Troy Rosario at mukhang makare-recover na si Jamie Malonzo, lalong mawawala ng playing time itong si Ben Adamos. Kaya yan ang kinukonsidera ngayon ng Meralco. If ever i-offer ng Meralco
o kaya mag-inquire ang Meralco tungkol dito kay Ben Adamos, siyempre mababa lang yung value na magiging kapalit ni Adamos dahil bench player to ng Ginebra na halos hindi nagagamit. So malamang baka second round draft pick ang ibigay dyan ng Meralco o di kaya naman isa rin nilang bench player. Ngayon nasa Barangay Ginebra na yan kung meron silang nakikitang player dito sa Meralco na magugustuhan nilang gamitin. Kung wala namang player dito mula sa Meralco, baka second round draft pick na lang ang hilingin ng Barangay Ginebra. Pero depende yan sa magiging usapan. Kasi siguro baka ang hilingin ng Barangay Ginebra, for example, si Brandon Bates o si Raymond Almasan. Obviously, hindi yan ibibigay ng Meralco kung si Ben Adamos lang ang kapalit. Kaya pag-uusapan pa nilang mabuti kung sino ang maibibigay ng Meralco dito sa Barangay Ginebra. Marami namang mahuhusay na players niya sa Meralco pero siyempre dahil si Adamos lang ang hinihingi nila, kailangan mababang value din ang magiging kapalit dito sa Barangay Ginebra. So yan ang aabangan natin kung sino ang posible na i-offer ng Meralco dito. Ang balita naman natin ngayon pagdating dito sa Magnolia, well, hindi magandang nangyari doon sa game kagabi para sa kanila. Nag-collapse itong Magnolia dahil lamang sila ng 20 puntos kontra dito sa Converge 5 per excess pero natalo pa rin sila. Mabigat yung mga plays na ginawa nito si Alex Stockton, lalo na yung ginawa niyang 3-point shot plus yung assist niya dito kay Justin Arana. So yan ang naging problema dito sa Magnolia. Dumamang sila ng malaki pero natalo, nag-collapse sila. Okay naman yung performance actually ni Ricardo Ratcliffe, naka 35 points ito at si Jerome Lastimosa nagpakitang gilas na naman, siya naging top scorer na loka sa Magnolia na naka 14 points. Yun nga lang, medyo kinulang talaga sila sa depensa at nawalan sila ng focus, lalo na nung lumawag sila ng 20. At dito natin makikita yung problema talaga nitong Magnolia na noon pa ay nababanggit na ng mga fans kaya sila natatawag na intro boys. Malakas sa umpisa pero kinakapo sa bandang huli. Tandaan natin, itong Converge Fiber XS, pangatlong laro na nila to sa loob ng nakaraang 5 araw. So pagod na yung Converge. Dapat nanalo nga dito ang Magnolia Chicken Templados. Pero nag-rely talaga itong Converge dito sa kanilang depensa at napigilan nila itong pag-i-score ng Magnolia at nung bandang huli, sila nga ang nanaig. Siyempre, okay pa naman ang Magnolia sa ngayon dahil kung titignan natin yung record nila o kauumpisa pa lang nitong conference. So, hindi nila masyadong iindahin yan. Pero nakita na natin dito yung symptoms ng matagal na nagiging problema ng Magnolia na malakas sa umpisa pero kinakapo sa huli. Pero at least, nakita natin na maganda talaga nilalaro nitong si Jerome Lastimosa. Second game pa lang niya pero nakita natin naka-double figures na. So, yan yung tinatawag na silver lining dito kahit na natalo itong Magnolia Chicken Templados dito sa Converge Fiber Xers. Pero kailangan sa susunod na mga laro ng Magnolia ay aalagaan na nila yung kanilang kalamangan para hindi nangyayari yung ganito. Shoutout kay Joseph Pineda, Edwin Carmona Jr., kay Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusing, sa Anthony Alon family. Pinabati din natin si Josh Magiray, Espejo at Rosales family, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, pati na rin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Michael D, Dexter Domer, Enju, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay na palaging nakikinig at nanonood.